Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Sa mundo nga ng espiritual at pag-aanting dito sa Pilipinas ay pinakasikat ang mga medalyon at mga mutya. Tunay naman kasing nakamamangha ang husay at bisa ng mga gamit na ito. Kaya maraming tao ang talagang nagnanais na magkaroon ng ganitong klase ng gamit. Kaliwat ka ng video naman ng mga testingan at subukan ng agimat o anting-anting ang inyong matutunghayan dito sa Facebook at sa YouTube. Mula sa pinakasimpleng testingan, gaya ng pagpapagalaw ng mga medalyon, pagsusunog ng plastik sa bato-omo, at pagbaril ng mga medalyon, hanggang sa malabuwis buhay na pagtesting ng anting-anting o agimat gamit ang mga matatalas na patalim, na minsan ay humahantong pa sa pagpapabaril sa sarili para lang mapatunayan na ang gamit nila ay talagang may bisa at kapangyarihan. Pero alam nyo ba mga ka-horror na meron akong isang nakitang video at ito ay nanggaling sa ibang bansa na kung saan ay nagte-testing sila ng kanilang sariling medalyon at sariling bersyon ng mga mutya. Kumpara sa ginagawang testingan dito sa Pilipinas ay kakaiba yung ginagawa nilang subukan ng kanilang medalyon at mutya doon sa kanilang bansa. At ito mga ka-horror ang i-share ko na video sa inyo ngayon. Pero bago natin simulan yung video mga ka-horror ay nais ko nga lang munang samantalahin ng pagkakataon para pasalamatan at i-shout out yung mga walang sawang nanonood at walang sawang nagko-comment at sumusuporta doon sa huling video na in-upload natin. At ito ay patungkol doon sa Bato Balani at sa Batong Kidlat. Maraming salamat mga ka-horror at salamat sa inyong suporta at mabuhay kayong lahat. So, ano pa hinihintay natin mga ka-horror? Tara at sabay-sabay nating panoorin ang video ng testingan ng medalyon at mutya sa bansang Nepal. Bali yung unang video mga ka-horror ay tetestingin nila yung sinasabing medalyon na nagmula sa Nepal. Itong medalyon na to ay kakaiba, no? Ang gagawing testingan dito ay magpapaliyab yung nagmamay-ari nito ng titis ng pospro sa pamamagitan ng itatapat lang yung titis ng pospro doon sa medalyon at liliyab ito. So panoorin natin mga ka-horror. Kung titingnan nyo mga ka-horror, no, yung itsura ng medalyon ay parang siyang trespiko, tatsulok siya, no? At dito nga ay tinapat na yung titis ng pospro. So kung mapapansin nyo, no, parang meron siyang kidlat na tumatawid from doon sa medalyon papunta ron sa titis ng pospro, kaya nagliyab. So uulitin pa to mga ka-horror at sa pagkakataon ito ay mas malapit. So tingnan natin mga ka-horror. Ayun, oh. Ayun, oh. Nakita niyo mga ka-horror, ayun, at saka nagliyab. So ano kayang meron doon sa medalyon na yun, ano? Bakit tila meron siyang kuryente na tumatawid papunta ron sa titis ng pospro? Dito naman mga ka-horror ay nilagay yung medalyon sa isang mangkok at nilagyan ito ng tubig. Tetestingin ulit kung kaya ba nitong magpaliyab ng titis ng pospro kahit nakalubog na ito sa tubig. So panoorin natin mga ka-horror. So ayun, ano, meron pa rin kuryente, ayun, oh, nakakapagsindi pa rin eh. So mahusay itong medalyon na to, no? Ano kayang meron dito, ba't ganun? So yan, testing ulit mga ka-horror. Panoorin natin ha. Ayun, oh, may tumutuloy talaga na kuryente, ano? Mahusay. So masarap magkaroon ng ganitong klase ng ano, no, ng medalyon.
Sa ikalawang video nga mga ka-horror ay ipapakita lamang yung isang mutya ng kabibe na may kakayanan na magpabuka ng isang bulaklak ng gumamela. So kung mapapansin nyo mga ka-horror doon sa simulang video no, ay nakatiklop pa yung bulaklak ng gumamela pero ilang sandali lang ay bumuka ito. So kung mapapansin nyo mga ka-horror, kakaiba itong mutya ng kabibe nila kumpara doon sa mga mutya natin dito sa Pilipinas. Kasi sobrang laki nito, no? Sa atin, maliliit lang yung mutya, pwedeng ibulsa. Ang mahirap dito sa mutya ng kabibe nila ay mahirap dalin. Kailangan mo ng bag. Kumpara dun sa atin na pwede mong ibulsa o pwede mong ilagay sa maliit na pouch o sa maliit na bag mo. Kaya mo siyang dalhin kahit saan. So dito, tinabuhan na ng bigas yung kabibe at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Oh, gumalaw. Kumbaga umangat yung umangat yung kabibe mula dun sa pagkakatabo ng bigas. So ayos din 'yun dito naman tayo sa pangatlong testingan ng mutya ng kabibe nila. Ano ba gagawin dito? Oh, binuhusan ng gatas no mga ka-horror. So ano ba mangyayari? Iinumin ba nung kabibe yung gatas o ano? Tingnan natin. So yung mga pinapakita rito mga ka-horror, yung mga kakayanan lang ng mga gamit nila. Pero hindi natin malaman kung ito ba ay may kakayanan din na pampaswerte o ano. Ayan nagbuo-buo yung gatas mga ka-horror after isalin. Ayos Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kaya yung ginawang testingan doon sa dalawang gamit sa bansang Nepal? At kung totoo man ito, kaya din kaya nitong magbigay ng pampaswerte at proteksyon sa mga taong magtatangan nito? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.